Shall we say praise the Lord? Now, may isang mga testimonies mo mga kapatid. Ako, magkatayo, sa Ginoo sa Bingara, ay kaya sa akin, 2 weeks ako sa Dumaguete. Salamat ko sa Ginoo, wala kay seminar naman. Kung sa amon, wala mga kauturan, damo obligasyon lang. Mga upod mo, mga engineer lang ng mga tigulang. May laso na ilay pa uwi, ilay mo. Ano ba, ano ng mga kauturan? May gasto man, may ano man. Saka walang itong bata, di mga kami kabilo. Mga upod ko, mga may idadatanan. Salamat sa Ginoo kay nakit ko yan ako niya pagkatumuluo sa mga verifikasyon. Wala ka, ako pamudlay mag-dig sila ko. Pero kung sa ilalagay na hambal, okay na lang subok. Kay kung sa muna ka namatay, kung nakakot, kung sa muna kayo namatay na ang ubra nila mo lang niya, adlaw-adlaw. Tapos, pahugon mo pa sa hipi mo, kung hindi ka magkita, i-apoy ka sa layong lugar o i-anong ka, i-sasatiyon lang. Salamat sa Ginoo sa mga provisions na sa bumo yung natay na kasunod nga hindi na kita muna ang ilang pagkakato sa mga kabataan sa buong. Salamat ko sa Ginoo kay mga pagkuliga sa akong sobra. Kay sa seminar naman ko about procurement pala. Procurement sa projects. Kadelikado mga tulad kung masay sa procurement sa papag na masay. Salamat sa Ginoo kay senara ko da. Pero ang pagkulig sa Ginoo pala nga katawhay lang niya, nga wala na damo, wala sang problema maayo. Siya rin ang nagkabulig sa akin, nga may mga opportunity, blessings nga palabuton. Sa liga ng testimony ko na natin nga may mga promotion. Nagtigilan pala nila sa akin kay bata ko na-promote na ko. Sila muna, 20 years before sila ma-regular. Tapos, lapit na sa ma-retire na promote o iba niya, retire lang, wala na promote. Engineer ko lang sa. Salamat sa Ginoo sa mga provisions ng mga tulad sa akin. Pagtibigyan at daw sa mga biyahe, dahil sa mga aksidente. Salamat sa Ginoo na He's been so faithful. Nagkamindo kita to honor the word of the Lord. Pinili ka sa Ruth, chapter 1, verse 16. Ruth chapter 1, verse 16 to 17. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if all but death part thee and me. Muna pang salita, God, Father, ikaw sa mga lakas mo. Heart goes out to you, Ginoo, for forgiveness, na napatungkol mo sa amin, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa iyong Ginoo, grasya, kung pa sa iyong sa mo, iyong protection, iyong Ginoo, pag-ibig sa amin, Ginoo. This morning, I
Dahil kami Ginoo sa liwat nga nagadayaw, nagalimaya sa imo, magatuon imo sa imo mga pulong at kami Ginoo mag-worship sa imo Ginoo, magkatandong sa imo. Salamat Ginoo for all your goodness. Salamat Ginoo sa tanan Ginoo, magpapamayo mo, magpapaunga mo sa aming kabuhay o God. We thank you Ginoo for bringing us your word sa liwat Ginoo this morning. In spite sa among Ginoo mga kasabuon, in spite Ginoo sa among Ginoo mga ubra Ginoo, dumating Ginoo, budwa ka. Salamat Ginoo, ikaw lang sa among tayo Ginoo, siya ako Ginoo. We praise you, thank you for learning sa imo mga pulong Ginoo sa lahat ng Diyos. We thank you Ginoo this morning, God Mas, sa mga kautuhan Ginoo na nagkakinahanglan Ginoo sa imo sa dinaaga. Labirin ko sa iyong mga puno, God. Kapag ikaw Ginoo, God, magpapunan. Ikaw Ginoo, mag-tandong, Ginoo, at sa araw sa Diyapo, God. Iyong mga puno, Ginoo, maging dako ang buhay sa Diyapo sa araw, God. Praise you, thank you this morning. Nabalitaan sa iyong mga pagdayaw. Salamat, Ginoo, sa iyong dako, gaman ng alam. In Jesus' name we pray. Amen. Galing ko, God. Now, what do we know about the book of Ruth? Sa ako niya, sa pagbasa ko dito, isa-isa sa mga pinaka-underrated ko lang na story sa Bible or character sa Bible na doon ka nag-ilan lang na for me, pero kadako kayo pagkatapos sa mga lessons na makuha namin dali sa story ni Ruth. Ang Ruth, nag-consist lang isa sa 4 chapters with 100 verses. Doon siya ang nag-serve as link between sa Judges at sa Kings of Israel. Before sini, ang muna yung Book of Judges, after sini mo ang book sa 1 Samuel. So, Judges, Kings, sa 1 Samuel, sulod ng mga hari sa Israel. Before sila, mga Judges ang nag-rule sa Israel. During those times sa Judges, mga kautuhan, halos tanan ng ginahimo nila is evil in the sight of the Lord. They were under the bondage due to sin, and God allowed foreign nation na mag-compare sa ila as a punishment. The book of Judges, therefore, is like the dark age sa nation sa Israel nga desperately nagkakinanglan sa light. Now, the next book ng Ruth, mga kautuhan, is like naging sparkle of light, mga kautuhan, sa nation sa Israel, where there is a book of Ruth in ginahatag ang provision sa Redeemer para sa ilang mga kautuhan. Nasa unong time sa Israel, mga kautuhan, sa time sa ilang darkness, God has been working all along, mga kautuhan, sa likod, no? Para sa ilang deliverance, mga kautuhan. Isa na rin author nagsiling nga in Book of Ruth is the greatest piece of literature ever written, because klaro kayo sa narrative sa story kung basahon niyo ang Book of Ruth, mga kautuhan. So this morning, naton ang wonderful story ni Ruth, mga kautuhan. Now sa first chapter, mabasa natin din si Elimelech. Si Elimelech na isa ka Hudiyo during those times sa mga Judges nga
kung saan ka nakahimo siya sa road move. At tumagi siya sa lugar sa Israel, pero nakalili pa sa nagkakato sa land sa Moab. Na ang Moab is a Gentile na nation. Kung matutuman natin, si Moab is the son of Lot, isa sa mga bata ng babae. So sila yung nagkakato dito. Upod niya, ang iya asawa nga si Naomi, hanggang iya nga duwa ka bata nga si Malon kag si Kilion. Kag sa mga tumatay, nga nag-i-start sila sa lugar sa Moab, napatay si Elimelech. Napatay si Elimelech. Why hindi pwede sa Bible kung ano, pero napatay siya. Kag ang pili na lang ang iya asawa nga si Naomi kag ang duway nga bata. Kag duway nga bata, nakapangasawa dito sa Moab. Ilang mga asawa mga Moabites, mga Hibil. Ang isa si Orpah, at ang isa si Ruth. Kang samtang nagkataya ko sila, napatay naman ang duwa ka bata ni Elimelech, si Malon at si Kilion. Kaya napili na lang si Naomi ang duwa ka asawa sa iya nga bata. Ano nga unfortunate na sitwasyon mga matural na naglambot sa pamilya ni Elimelech. So kung basahon mo din mga ang first chapter, ang bilhin si Naomi, si Ruth, at si Orpah. Considering nga kadibikot sa ilang sitwasyon, kag nakapatid si Naomi na may good news dito sa ilang lugar sa Judah, nga ang Diyos naging maayo dito sa Judah. Nag-decide si Naomi nga magbalik sa Judah. Mabalik siya. Kag ginhagad niya ang duwaya ka. Ano patawag na? Umagad. Duwaya ka umagad. Nagad niya mga upo dito. Kag they did not know that in the midst, amo nakabudlay sa sitwasyon nila mga katuan, they did not know that in the midst of their situation na kabudlay para sa ila, pero ang providence ng Ginoo, ang pagpangikot ng Ginoo, nag-work mga katuan sa ila likod mga katuan. Now the key word sa siningang book sa Ruth is mercy, which speaks of God's faithfulness born out of His love for them, mga katugan, sa nation sa Israel. It is important na makabasa ako sa book of Ruth. Kaya katapos ang lesson mo makuha rin natin mga katugan. Iskat sa aton kamuhi, we have difficulties and setbacks sa aton kamuhi. Sometimes mo tuhatin ang mga difficulties sa aton kamuhi, nag-discourage siya aton. Nag-aatal sa aton sa pag-alaala pala sa aton pagtuo sa Ginoo. Ilang times, maglalabot sa punto nga maging bitter na kita sa aton palibot, maging bitter na kita pati sa Ginoo mga katugan. Now in the book of Ruth will help us that there are great possibilities ahead of us, mga katugan. Kung basahin yung book of Ruth, no? Kadako sa possibilities na atong nga kita din mga katugan. No? Kabalo na mga katugan, iyan mo natin karon. The grace of God is at work in the background connecting the great possibilities nga ila nga tubangon sa future mga katugan. But we have been far from His presence and we have been overly focused sa mga problems instead na idirect ang atong pamumuna sa Ginoo. We do not know that in spite
of the darkness na itong encounter, there is a road ahead that will lead us to deliverance, mga kauturan. Now, the book of Ruth, therefore, mag-remind sa aton that God is always in control sa ating kabuhi. And He is able to turn those difficulties and setbacks into joy and success. There is Psalms 51 verse 10. Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now, many times, mga kauturan, mga sitwasyon na nagpalibot sa ato kung dito na masarangan, kaya nga ato nga pagtuo sa Ginoo nag-aalaala na, kaya nag-await ng mga kauturan. But if we learn to trust God, and manginang prayer sa inyong mga kauturan, dapat amon nga ato na prayer, that God should create a clean heart. No? Dapat i-set aside ta ang bitterness sa aton nga heart. Kaya mga rebellion, na hatred, mga kauturan. The way to do that is to make the right choice each day. Kaya ito, dapat ako sa mga wrong choice na ito na ginahimo. We should take ini nga story ni Ruth, mga kauturan, as our inspiration. Una din, mga kauturan, is Naomi chooses to return home. May akala ng mga kauturan, may isa ko dito sample niya sa inyo. Ang Arctic turn pala, peace asa. Sa amazing nature pala sa isang space, ang Arctic tern. According sa research, ang Arctic tern, he makes the longest migration of any bird in the world because he traveled an average of 44,000 miles a year. This type of birds travels from the north to south pole, alin sa Arctic pato sa Antarctica. Since this type of birds often lives 30 years or more, ang researchers estimate nila sa iyang lifetime sa kabuhi sa Arctic tern, mamigrate sa about 2.4 million kilometers, which is equal to 3 trip sa moon. Ito pa kami. Muna ka-basing sang ining Arctic tern, mga kauturan ng space. Pero ito yung mga kauturan, no? Sa bilong yung kabuhi, pwede malupad ang moon. Ito pa kami 3 times. Now, no matter how far they've been, ultimately, nagabalik sa ilang balay, ilang home, ang muna sa Arctic. Kahit si Naomi, ang muling mga kauturan, Naomi chooses to return home. Sige sa verse 6 to 7, kita natin rin that there was no longer family in the land. Nakita ni Naomi, and now God has provided for His people. So sa iyang paglantaw, it is time to go home. It is time na magbalik siya sa iyang nation kag sa iyang Diyos. It is time nga mag-repent from those bitter years nga tinir nila dito sa land of Moab. Mga misery na naagyan nila, kagtanan nga kasakit nga na agyan nila. Kang magbalik siya sa sabak sa Ginoo nga where there is care and peace, mga kauturan. Now, mga kauturan, sa atin, we need to go home to Christ's love. For where there is God, mga kauturan, there is life and peace and joy and happiness, mga kauturan.
i-dedicate mo liwat ang kabuhi mo sa Ginoo, i-reject mo ang tanan sa sining kalibutan. The story of Naomi is a story of a believer coming home sa sabak sa Ginoo. She had been far away from home and far away from God for many years. Now makita natin that she's coming home and she wanted to come back to God. You see mga tuhan, ang isa ka believer na layo sa Ginoo, wala na nag-glorify sa Ginoo mga tuhan. A believer na out sa fellowship sa Ginoo, he cannot enjoy the presence of God mga tuhan. And a believer will only dishonor God kung layo siya sa Ginoo mga tuhan. So, consider nga magabalik ka mo sa Ginoo, no, hindi mo consider, kundi balik ka mo sa Ginoo mga tuhan, where there is abundant life, hope, and joy, and happiness sa sabak sa Ginoo mga katuhan. I assure you, lagko ang mga blessings na naghahulat sa inyo mga katuhan. Kung araw mo sa insakto matalanon sa pagpangalatan sa Ginoo mga katuhan. Praise the Lord. Na-remember nyo ang story sa prodigal son? No? Klaro kaayo nga example nga siya palayo sa yaamay ipatuyang dito sa kalibutan ng mabuhay. But then he realizes nga mas mayo bigyan nato sa sabang sa yaamay mga mabuhay. Kaya ang tanan na butang sa sining kalibutan magalabay lang maubos man ang yapon, tapos iya naubos ang waktaya, tapos nagbantay sa baboy. Kung anong kinakaon sa baboy, ako man ang kinakaon niya, kaya wala sa kwarta. Ubos siya tanan ng iya nga, gimana sa iyamay. Pero ang namin din mga katukan, he recognizes his father's sufficiency. Finally, nag-decide siya na magbalik sa iyamay. Kapinak namin pag-ibig, it is a wise decision because ang iyamay accept sa iya mga katukan. Namin nga, ano mga katukan na example. Ang amaya nag-accept sa iya, kaging restore sa liwat sa dati ang sitwasyon mga katukan. Kung sa bagay mo ng taon mo, gikuwain ang manaya, dapat kuwain na sa mana, kuwain na sa dapat panubiyo sa amaya. Dapat kung magbalik sa isa na lang sa kaservant, itiway na sa panubiyo sa amaya. Pero ang amaya mga katukan, may hukmaot niya sa iya, naging balik sa iya kung as anak niya sa iya ang panimanay mga katukan. Kanami mga katukan. Now, what do you do when you wander far away from God, from home mga katukan? Return to the Lord mga katukan. Joel chapter 2 verse 13. And turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentant Him of the evil. The Prophet Joel, nag-encourage siya to return to our Lord our God, mga katuran. To return means to be restored. Kasubong sa itong prodigal son. To recover that was lost. Para mag-recover mo kung ano ang butangan na dula mo mga katuran. Many times mga katuran, I don't know sa inyo, but duma-apply ko sa ako pagalingon, doon siya kung kapudlay malapit sa Ginoo, magbalik sa Ginoo, ay sisa wala ng mga muyo pa sa Ginoo, kay tumugla sa kakulangan mo sa paglalakad sa Ginoo, kay isa wala sa ubra, pinanglaan ng gate mo nga mo na nagkakagigti mo na mo nga amo na ang balo lang ako makaubra ka ang balo mo okay lang pero kwaon yung tayo mo
wow, yung tayo mo. Ako sa opisina, nagpapakabala mo da, pero sa tulong mo, hindi ka na magdamo sa mga namin da. Nagpili ka na magdamo, kay okay na tayo sa una, sa wala kang DepEd. Kaya ang DepEd, so kung nagsakay sa amon, so, imbis nga project naman ka 80 lang, gabugli na. Ito mo ng DepEd, yung magdamo project. DepEd, so kung years, sila pinakatako budget, nagawa lang ang DPWH, pero tanda lang na kwarta sa amon ng ito kay kami ang ma-implement. Grabe lang ang kanais kong. Isa wala, muna rin tiwaan, wait, naman itong pagpapagiti, 2 weeks to. Kung tiwaan, yun ako makapulit ko sa Friday, balik sa Thursday, Sunday. Kaya hindi ko nakabatas nga, magbuka na lang ako buka. Siya grabe na overtime kami. Overtime mo sa alas 10 sa gabi. Overtime mo sa mga launa. Overtime mo sa Bato Domingo. Ang nasama mo. Kung ay, napakabal ko Sili ko na ako yung Ginoo. Yung may sabihin mo. Ano may mo nila? Noong na ko yung Ginoo, yung mga amo yung nag-bless. Siya rin nagkakasa ko sa Ginoo. Una ko yung Ginoo is the Lord. How many times you have difficulty na magpalapit sa Ginoo or balik sa Ginoo because ang mga katamo sa mga kakulangan sa iya. Ang basa diri sa bibasa na sa Joel chapter 2 verse 13. Turn unto the Lord, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. Lalo mga katulan, hindi ka umiyak, hindi ka mag-alaala, magpalapit sa Ginoo, kaya Ginoo, gracious and merciful mga katulan. Kagdadako sa nila nga kindness para sa aton mga katulan. We need to reject mga negative na mga thoughts nga nagalambot sa ating paununa mga katulan, and let God mag-proceed sa ating nga paununa. Balik ta sa Ginoo mga katulan, kay Ginoo open arms niya nagagalad sa ating mga katulan. As we return to the Lord, we should also trust the Lord mga katulan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trusting the Lord with all your heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kung magbalik ka sa Ginoo mga katulan, ang mga isang kabutang na pinakahadlokan taban. But, balik ka sa Ginoo, and you should develop ang trust mo sa Ginoo each day mga katulan. Isa nalalabot sa aton na kawalingon na imbis ng Ginoo gina-trust natin ang aton na kawalingon, aton abilities, ang aton mahimo pag ang aton na knowledge mga katulan. But we should trust the Lord for provisions, guidance, direction sa aton na kabuhi. Trusting God, nag-build sa relationship na budlay, buon mga katulan. You trust the Lord with all your heart and with all your mind mga katulan. Pag hindi ikaw magaling sa imo nga, kaugalingon na understanding. Next rin mga katulan, is si Ruth ginchoose siya na mag-upod sa kay Naomi. There is a verse 16 to 18. Siyang nag-decide si Naomi na mag-upod pagbalik sa Juda, ginagalit iya duwa ka umagat. Kaya upod mo sila. Kaya kung sa tao nagpakatulong sa Juda, nang natungtungan ni Naomi, siguro katapos ang mga nagpapatay sa Maya, mag-abot dito sa Juda sila.
di sila maista, nung nila to, duhaw mga 10 years, doon sa Bible, mga 10 years sila nga ay nakapuli sa Juda. Gini, balilit yung duwaya ka umaga, ito binabalan na, puli na lang ako sa inyong balay. Waay naman ko bata ang lalaki. Sa kuskuto sa Israel, kung napatay ang laki, ako doon yung malaki yung gulo sa para ma-maintain ang sibra ng ilang kaliwat. Duway naman sa bata ang lalaki, kung papamana mo isa, makabata sa lalaki, kulto lang nila mo tako. Muna ang ni Naomi sa ila, niyang puli na lang ako. Apang ang duwa, Opugid sila. Pero paglakat mo nila, binabala naman sa Naomi na balik lang ako, si Orpah lang paligid. Pero si Ruth mga turan, makalami sa batya sa kay Naomi. Powerful words sa batya mga turan. Sila niya, entreat me not to leave thee. Nga hindi ko pag-ipilita nga bayaan na ikaw o magkatalikod ako sa imo. Sila niya, where you will go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people shall be my people, and your God shall be my God. Hanapin yung mga tuhan nga, words na halin kay Ruth mo tuhan. Remember mo tuhan si Ruth, hinpil na babae. Sila nga, where you die, I will die. Nandito man ako ilubong. May the Lord deal with me, even hasta sa kamatayan ng mag-asparang sa akin. Those words are filled with earnest consecration. Determinado na relationship kay Naomi filled with love and faith mga katuran. Even na pinapabalik sa Naomi, nag-stick with si Ruth sa iya. This choice means na renounce siya or renounce siya ang Moab mga katuran. Renounce yung pagkahindig niya. And she received all that is about God, mga katuran. It was a declaration of her separation sa butang na ginapatihan niya sa una. Kagibali ng iya nga pagtuo sa Ginoo, sa God of Israel. Giguba yung tanan nga loyalty siya, connection niya sa land sa Moab, kagiyang pagka-Moabite, kag nag-tuo siya sa Ginoo mga katuran. That is, mga katuran, what it means to be a true believer of Christ, mga katuran. That is, amuna ang isa ka, amuna ang meaning sa isa ka, tutuot nga, tumulong sa Ginoo, followers ng Ginoo, mga katuran. That you should renounce ang talan sa sininga, kalimutan mo ito at mag-follow ikaw sa Ginoo, mga katuran. Jesus said, if any man would come after me, let him deny himself. Kung sino mga tao magpalapit sa ako, ang basa Ginoo, dapat ipaniwala niya ang iya kaugalingon. Ang imudaan na kaugalingon, hindi na mo ang maga-rule or maga-dala sa iyo, kundi ang Ginoo na ang i-control sa iyo mga kamuhi, mga katuran. You are determined, you are fully consecrated, and you are full of faith in your commitment sa Ginoo. Kung muna ang balikol nga ibayaan yung tanan para magsunod sa Ginoo. Ang balikol, yan ginriyaan tanan na attainment ko sa kabuhi. Si Paul
taas sa tao po sa society nila sa una. Kag ginkaw kay na as lost, no, for the surpassing knowledge of God. Yan, for me to live is Christ, and to die is gain. Now, that is the attitude dapat nato nga tuman mga kautuhan. Kung gusto na maging Christ-like mga kautuhan, gusto ta maging isa ka Christ-likeness. Gusto maging isa ka sample mga kautuhan sa isa ka tumuluo nga sa likeness ng Ginoo mga kautuhan. We renounce the old life of sin and misery and we embrace ang Ginoo kagangiya nga pulong mga kautuhan. We choose to love God mga kautuhan. There is something when you love God mga kautuhan. There is something na when we choose to love God, ang tanan mga kautuhan, ito mamagkanalan. We choose to love God and we choose to remain faithful sa Ginoo mga kautuhan. Dapat amuna ang ato niya lagsun mga kautuhan. There is something kung ikaw magigugma sa Ginoo, pag mag-remain faithful sa Ginoo, na everything sa palibot mo, anahin mga kautuhan. Na-feeling mo na feeling mga kautuhan. Praise the Lord. Last day mga kautuhan, side note mga kautuhan, si Naomi, gin-choose siya nga mag-reset sa Ginoo. Naomi chooses to reset. There is verse 19 to 22. Siguro sa kanang nga agyan niya sa Moab, kanang nga kasakit, difficulties, napatay niya bana, napatay niya tuwa bata. Ang burden na ginake, iya ba na? Ang iyang feelings, kag-attitude sa kabuhi na affected din kayo. Kag nanging bitter siya sa Ginoo mga kautuhan na pait niya relationship sa Ginoo. Now you would choose to be sweet or you would choose to be resentful sa imo kabuhi. Pero imo na choice mo kautuhan. Wala sa sandiling na lang ang choice. You could choose to be happy or you could choose to be sad. It all depends mga kautuhan kung ano ang imong pili. But bitterness can make you hostile or magpapalayo sa imo sa Ginoo kag even nga i-blame mo pa ang Ginoo sa imo nga sitwasyon mga kautuhan. Sometimes heavy burdens of life can also drive you back sa emotional bitterness ka despair. Nga matyagan mo, wala na may ka-care sa imo mga kautuhan. But ang Ginoo mga bulig sa ato mga kautuhan. Ang Ginoo lang gid ang makakuha sa sinang heavy burden, ang ginang dako nga kabugatan sa imo kabuhi mga kautuhan. So hindi ka magpabilin nila. Hindi ka magpabilin sa self-pity ang tawag. Nga matyagan mo abandon ka na sa palibot mo sa Ginoo. Don't feel forsaken. Ang Ginoo may something na gina-install sa imo mga kautuhan. Lagko nga mga butang. Lagko nga mga butang mga kautuhan. If you are willing nga maglantaw lang sa ginhatag sa Ginoo sa imo. Dili si Naomi, mayroon siya resentment sa Ginoo, mayroon siya bitterness sa Ginoo. So, do not allow nga ang bitterness, resentment, or at times mga kautuhan, nagpapag-ikot na si Satanas mo. Do not allow evil mag-dominate sa inyong kapanuna mga kautuhan. There is Romans chapter 12 verse 21.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good. You see, if you allow evil na mag-dominate sa inyong mga una-una, tama nila evil ng mga feelings, mga katuwan, that meron na sa bitterness, mga katuwan. Umuni na tapo kayo, Naomi. Wala ko everyday, mga katuwan. Grabe ang away sa atong mind. Grabe ang battle sa atong mind. Good or evil. Bakit grabe ang napirti ang away sa atong mind? Bakit kapalo si Satan, mga katuhan, ang atong pamuna, ang muna ang greatest asset na ito. Kung madala niya ang mga pamuna, alos ka lang, ang muna ng buwa, mga katuhan sa imo. If you allow evil na magsulod sa iyong mga panuna, if you allow mga basura na utang magsulod sa iyong panuna, ang mo na nagagawa sa iyong mga katuran. Mo na nagagawa sa iyong evil man ka, mga basura ng mga utang. Kapalo si Satan, kapalo siya ka, ang muna ang greatest nga, iyong asset ng mga katuran. Muna tawag lang na, it's all in the mind. Ikaw ano pinapagtamo sa mind mo, ang muna nagkakatabo. Ibutang mo sa bayo mo na nagasakit ulo mo, may sakit mo ng ulo mo. Nakaka-experience mo ng mga tuhan. It's all in the mind. Ikaw ibutang mo tatanan na evil sa iyong mind, amo mo na agwa sa iyong mga matuhan. Instead, allow Lord Jesus to dwell in your minds and your hearts, mga matuhan. It is God's desire na mag-dwell siya sa atong nga. Kauna-una ka sa tabi pusoon, mga katuhan. Ang Ginoo ay nagpakita niya sa iyang puluyan. No? Nagpakita sa isang puluyan niya. Ikaw, if you allow God nga mag-enter sa iyong tabi pusoon at iyong kauna-una, ang Ginoo willing, mga katuhan. We must therefore allow God to dwell in our hearts and our minds, mga katuhan. Last, mga katuhan, to sum this all up, return to the Lord, mga katuhan. Balik kita sa Ginoo. Trust Him with all your heart and love Him with all your hearts and your minds, mga katuhan. Remain faithful to Him. Hindi pag-present ang Ginoo. Hindi pag-isikway ang Ginoo, mga katuhan. Do not allow evil na magasulod sa imo pangunahuna ang tagipusoon, but allow God na magasulod sa imo, mga katuhan, na aking ipasulod ang pangunahuna. And last, mga katuhan, we should be like Ruth, mga katuhan. Kaya mo ng karakter, mga katuhan. Tadako kayo sa karakter ni Ruth. No? Nga, i-give up yung tanan. I-give up yung tanan. Ang balya, no? Sino niya? Whether thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God shall be my God. Tadako kayo nga karakter na kay Ruth, mga katuhan. She's willing to give up everything para sa Ginoo, mga katuhan. Sino nga i-remind ako ni Wat, mga katuhan, nga we are living on the last days, mga katuhan. Adlaw, bali, kain mo yung hindi magkaroon. Makita nyo lang, mga katuhan? Hindi nag-iaaral, nag-iaaral, mga katuhan. Nga, sinusula ka, kita mo na ng mabalita man. Oh? Subong lang, nag-intensify, nagataas ang mga kakabos mo sa kalimutan. Hindi na pinamayo, mga katuhan. I am reminding you, mga katuhan, at ginapiling rin sa inyo mga pulong sa Ginoo, mga katuhan, that we should i-ano ng kalimutan sa Ginoo yung mga katuhan, mga katuhan. Ginoo willing sa mga tuhan na open ang mga bakol sa ating siyaw, mga katuhan.
God bless us all this morning. Gusto ko ba kung sa mensahe ng Biblia na hindi kinambal, ang kinambal story nito ay ginauwi ang mga kahit kukonsyado sa conversion sa Gentiles sa Christianity. Ay si Ruth Moabites, Gentiles yan. Sa Old Testament, ang katawan sa Diyos, Israel lang. Ang kanan na Gentiles, wala labot sa kalublion sa Diyos. Isang sa Latin for worship, hindi sila pwede kasunod. May verse na nakambal mo na yung sumpak sa Diyos mo na ang mga Moabites hindi pwede kapakibahin sa pag-alagan sa Diyos. Dason, ano pa kung mag-Gentile sa ulo sa instrument o ay kalabot sa pag-alagan sa Diyos ng promesa. Ang mga kasanahan katahong kakasadya sa temple worship sa Jerusalem, ang mga Gentile katagtuda sa ilang mga pisahan, hindi sila pwede kainda. Mabatiaan nila ng kanali kung hindi sila pwede kainda. Sa New Testament tayo sa time of Christ na ang mga hintil, hindi Israelites, kita, hintil, na pwede na sila makainda sa pag-alagan sa Diyos. Ay hintil, ilang Diyos yan, mga Diyos, idolatrous. Ang Israel yan, ang walang kasang katawan ng ilang Diyos, ang sa langit, bumul. Ilang mga worship sa mga hintil, idolatry na. Hasta subong, ang idolatry. Diyos, galing i-Christianize lang, i-modernize lang. Kung galing ang Diyos sa Old Testament, kaya plano, gusto niya na ang katawan niya hindi lang Hudiyo na. Kundi may plano ang Diyos nga magakuha sa lain-lain na rasa, lain-lain na kindred, nations, at tongues. Sa langit, i-design niya na sa isabit ng mga rasa sa tao na mga simba siya. At natuman na sa si Jesus Christ ay Paris kalimutan. Nakaagi sa gospel, gracia, mercy, ang tanang na tao, hindi na. Mga tao ay katawan sa Diyos, may katawan sa Diyos. Mga hindi kanakan sa Diyos, may kanakan sa Diyos. Pero antes ng tao si Jesus Christ na there, ang redemption ng iyong gospel mo, formula, kung paano ang mga hintil ma-overhaul at ma-born again na sila maging katawan sa Diyos, matao sa ideyan sa Diyos. Ang dispanapot na ang Diyos na nakakanagaraan, picture type sa Old Testament. Si Ruth, type sa Gentile na tao na na-convert sa matuod ng Diyos at matuod ng pag-alagan sa matuod ng Diyos. Pero sa iyang pag-convert, kita ng Gentiles, siya ang type na po. Nakita sa una ang kanyang pagkahintil, Pilipino kita, sa kanan ng ikabagay, hindi kita yung tawag sa Diyos. Matuod ka, idolatry, atong kabuhi, superstitious, tradisyon ka, iyang katoliko, ang atong customary, thinking, kanan nga pagkalawi ka, batasan ka, sinner kita yan, thinking kita. Pero, hindi niya makita ang picture sa conversion na ginagawa. Si Ruth, gulaan siya kay siyang napilihan na siyang magkakuan sa istorya kung ano ang klase ang pag-iso sa Hintil. Hindi sa iya Diyos, siya katuhan, na sumasayo siya sa ka-Diyos mga paturan sa Israel. O, ang Hebreo, ang commitment, hindi ko pa pinita na maghalin sa imo na sila uwi na Bethlehem. Israelite nga nangayaw, migrate kung sa Piganhon sa Bethlehem. Nangayaw sila panguma sa Moab, mga 10 years sila dito. Kung tawag ko nyo ng 20, panay,
dito. Iyan baka sa mga chino, nakatayo mo dito. Hanggang buhay na papagat tingin. Mapuli na lang sa tayo sa likuhay na ako kanipin. Kasi nga hindi malasan. Pero kung ikaya tao sa Diyos, ang iya sa Diyos providence talaga. Siguro may siyari naumi karon kung ano ang patigayo sa Diyos sa story ng mga siguro. She would be happy. Someday, sa dito sa tiyak na buhay, maintindihan ito kung ano ang design sa Diyos na amo na niya kung natanganan ng buhay. Kapag ko lang kay Moses niya, 40 years niwaya ng Israel madalaya sa Pransilan. Anay isupa ka lang sa mga ng kalabukon. Sinig sa Diyos, hindi ka nakabok to. Hindi sa babaw sa libo, sinig na hindi ko kaputang kabok sa Pransilan. Hindi nga makakain natin sa bukid sa libo. Yan ibiling kay Joshua, siya mali kabok sa Pransilan. Dito ka sa buhay, ang lutaw ko nilitiyon na siguro si Moses. Ay siya ang leader magwa sa Egypt. Pransilan. Kung sa kabalo ka, kung ano ang design sa Diyos, purpose na why sa ito na magkabok sa world. Grabe, medyo na dinaya ang iya pa, mga aspersyon, mga lambot sa Pransilan. At sa kabalo, ay ang pinusungkit sa Diyos sa ilang mo, ay ang pinarigil sa Diyos kay amo rin tuyo ko, amo rin wala. Mga sila may pasalig kami sa Diyos. Bisan daw, hindi favorable ang kanan sunod sa imong ekspektasyon kuhan ka sa ligan ng Diyos. Bisan ang Diyos mo ay nagpakilala, reveal sa imo kung anong purpose ng design niya, hindi ka magpait, mag-emphasize to rebel. Hindi ka mag-bitter, hindi ka magpait sa Diyos, yung naging tugot ang imong ekspektasyon. Ay sa pagsalit sa Diyos, maayo ang matalo ng Diyos, may aral ka sa mga maayong katiyuhan. Kaya ang katiyuhan ka si Moses ay ditubot sa Diyos pagdamot sa Pransilan. Kaya ang Pransilan ay katalo sa spiritual life, Holy Ghost Spirit life. Ang ano yung subong kinakabuhin nyo? Ang Pransilan ay katalo ka sa langit. Talong ka kung may Holy Ghost ka, taga-langit ka na. May huli na ka, Holy Ghost na tayo sa Holy sa Holy sa Tabernacle, Holy sa Holy, langit, eternal life, isa na. Ikaw mo tagalangit na ba, kung may Holy Spirit ka mo, ang kulangan sa inyo, isa ilaw na lang. Kinaya ko, pwede na ba sa ilaw? Kasi kung hindi ko lang bagay sa ilaw sa kapsyon, ikaw tignan yung hindi ako. Kita mo about ni Jesus Christ, kadung-dung pa mo sa bukid sa Transfiguration. May si Elijah, kita. Right? May sino pa si Moses. Dito kayo pakilala ni Lord Jesus sa inyo. Kung anong design niya, nakaway sa pintukutan. Kaya ng Kastela rin, na maglamot sa Pransilan. Ay si Moses, nagkatayos ang law. Kumalaan sa Batista. Tapos si Moses, ito ba para sa paglabot sa Pransilan, kung sino ng law, makatulong sa tao sa spiritual life kaysa langit. Kaya wala sa design ng Diyos ng law na pinarepresent ni Moses, makatulong sa tao sa spiritual life kaysa langit. Kundi si Joshua ay Jesus Christ. Mga blessed sila tulong sa Pransilan. Kaya kung si Moses kalabot sa Pransilan, may nasunod na Pilipisa. Ang makasunod sa Pransilan, naka-receive sila ng Holy Ghost at kapalangin sila. Pero wala, huwag nagkapatid ng Holy Ghost. Kita na nagsunod kay Jesus Christ, ka-receive ng Holy Ghost. At manong palangit, kita mo mag-design ng Diyos, makayo, tagalalo. Kaya kulang ang pagsalit sa Diyos. Hindi mo lang tulaan na paano sa ginoolaan, kung ano yung gobernador naman. Makamunga na ang dyan. Isipin doon, sila umiling doon na makaumagat siya, kaya tayo.
So, sa providence ng Diyos, napatay na si Manolo ng si Junior. Grabe nga kapaitan. Subot. Pero balik siya, kumana yung tahok na pagkanalo yung trabaho na mula. Ay, balik ako, mabukitin mo yan, kasi dito. Pagkasin niya, kung hindi ka makatulog, dito, kung hindi ka matulog, dito matulog. Kung imo katawan, manging katawan. Imo Diyos, makyung Diyos. Ang mungkin ang dapat ang balon nyo. Muna ang klase ang iyong pag-isok sa inyo. Na kung di ka masin mo yan, di ka patay, nandito mo patay. Kung di ka inubog, dito mo inubog. Huwag na balik-balik sa mga. Muna ang iyong pag-isok tayo, alis sa kalibutan, patapos sa natural. Na silito na. Na ang iyong katawan, ibisaran, dari lang sa kabaturan sa karay. Pamilya mo, kung ano yun, mga brother, sister mo, mga pamilya mo, kung ano mga, wala ka. Lagi ka, pantok, dala sa ilan. Taong picture, taong sa poetry ba, story. Mungkin na, ang degree, sa conversion. You're willing to contain Diyos na rin, muna Trinity, ba? Muna sa Diyos, karena Diyos sa Diyos sa Israel. Patasan tayo, hindi na pa sa ilan. Hindi na wapais, hindi, Diyos na ngayon. Hindi rin kita mamamatay. Wala ko siya sa kataliko mo. Pamitis sa kataliko na kiway may apakyo. Kapatay ko na yung lumabong. E sila yan ay apakyo. Yan ang problema yan. Sisiyo lang. Okay? Pagkat yung video ang idea kung ano nga klase ng conversion, pagkago, pagtalikod, pagkagiso, sino, commitment sa Diyos. That this is for life. Kung ang panintindihan niya, ipapanso ang Diyos sa mga fights. Tutuhod ka Diyos sa worship. Ang mga ang sa biyahe. Kaya talagamot ng realisasyon sa iyo. So, ang san-san, nakuha rin yung conversion. Sabi ko na ibalik. Why natin sa story mo? Kasi Moab na balikin pa sa, kasi Rod mo balikin pa sa Moab. Huwag ka saan pamana. Pamana sa kay Boaz, pero kung manggarano. Para si Boaz, kamawa ng salo. Sa lugar ni Manon. Kaway sila bata. Kaway sila manununtik. Kaway si manununtik sa nila. Na inheritance sa tutak sa Israel. Mula sa rin. Isi Boaz na pupiga, solo-solo. Nag-irigin niya si Manon niya mag-produce sa bata para sa panurion iya kaliwatan ni Manon. Ito pagkawag sa iya para kanuhin. Sa muli ba, sila kay GC, si Rod, si Boaz, baka si GC. Si GC, baka niya si David. Si David na minari si Israel. Sa kaliwat ni David, kaya ang tao si Jesus Christ. Nakawag Jew, kaliwat ni Judah. Di pa rin siya namin pa ni Rob, kaliwat ni Naomi, na ni Grand Lola sa mga naturan ni David. So siya naging Grand Lola ng naturan ni Jesus Christ sa iya kaliwat. Grabe ng honor sa tiyak ng kalangita, sa tiyak ng honor. Lahat daw magalingan sa mga tao na mga honori, mga tao may ilalay, may gamit sa Diyos para mahimo, para may kahit lang shadows na roads ang plano sa Diyos nga ang mga Gentiles makasunod na sa plano sa Diyos. So si Rod, atong heritage mga kapaturan sa iya resolve na nag-resolve siya. So, okay?
yung sunod doon. So, liso kung sakto, sige no.